If therefore you are presenting your offering, look at how God talagang puts priority on relationship. Sabi niya, if therefore you are presenting your offering at the altar, and that remember that your brother has something against you. Naalala mo, yung kapatid mo parang masama loob sa'yo. Tingnan niyo ha. Ano sabi? Leave your offering there before the altar, and go your way, first be reconciled to your brother, and then come and present your offering. Nagpunta ka sa service. Diba? Kaaaway nyo lang na mag-asawa. Hindi ka nagpapatay sa sakyan. Hindi ka nag-iimikan. Tapos pagbaba, mauna ka na. Tapos mag-worship ka dito. Diba? Your grace, it still amazes me. Well, it doesn't matter. Kasi hindi sabi ng Lord, pwede ba tumigil ka sandali? Makipag-ayos ka muna sa kapatid mo. Hello? Look at the words, ha? Hindi lang basta lumapit. Kasi ang magpatawad, isang tao lang ang kailangan. Ulitin ko, ha? Yung magpatawad, isa lang tao ang kailangan. Pero hindi yun ang gusto ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, be reconciled. Hindi ka lang basta, wala yan. Wala naman akong samaan ng loob eh. Wala akong problema. Okay na yan, pinatawad ko na yan, tanggap ko na yan. Huwag lang siyang magpapakita sa akin. Mali! Naku, ano pa ibig sabihin? Parang walang problema. Hindi ko minamasama yan, kaya ko yan. Basta wag lang kaming magsama. Mali ka. Bakit? Ang sabi ng Bible, be reconciled. Naintindihan niyo po ba yung ibig sabihin ng being reconciled? Di ba? Parang nagbalikan kayo. Naintindihan po? Yun nandoon yung ugnayan niyo ulit. Kasi alam niyo, yan ang nakakalimutan ng marami. And that is exactly what happened here in Genesis 33.